Oh guys, good morning. Linggo ngayon. Eto sa ganda ng panahon ngayon dito sa downtown Toronto. Luto tayo ngayon ng ginataang kalabasa, sitaw, na may talong at kangkong. Tsaka tilapia. Pritong tilapia. Baby, ba't naman ang guhit ng tilapia mo ang ganda pa naman, ang lalaki ng tilapia, iisa guhit. Naturalis na lang, good. Ganyan talaga yan. Malulusaw yan kapag dinagdagan mo pa, madidikit. Sa bagay, isa lang naman talaga guhit ng tilapia. Yeah, dito ka. Di ka dito, samahan mo ako. Oo, maglilinis Magluto na ako tayo. saglit dito. Yan guys, luto muna, muna ako ng baboy. Sangkutsa muna. Chichicharonin muna natin to. Para maganda labanan. Fresh na fresh yung binigay sa akin tilapia. Kapapamalengke ko lang kanina ngayong umaga Namaan ako ni Ribo. Sama daw siya sa daddy niya. Yan. Taray, putang na. Pengingan takip, baby. Please. Naputok ang mga yobabs. Napuputukan tayo. Okay na ba to? Okay lang ba yan? Dito ko piprito sa taba ng baboy ang tilapia para para yummy yummers. Ay, malaki to, baby. Sobrang laki nito. No, oras na ba? 10:30 breakfast. Para tayong German. Ngayon lang uli ako nag-beer. Mahigit isang buwan akong hindi rin nag-beer. Bihira lang kasi akong bihira akong uminom. Madalang, tsaka konti lang. Yun. Sakto, takip. Gulo dito kahapon, guys. Yung mga impaktong Hamas supporter, laging nanggugulo dito every weekend. Ng Biyernes, may binanatan sila May binugbog sila, mga tartadong yun. Hindi man lang hinuhuli ng mga polis. Kakaawa mga Canadian. Parang sino pa yung mga putang inang hindi Canadian Sila pa yung mga makakapalang mukhang manggulo dito Ganon ka mga demonyo, mga tao dito. Nawawala na essence ng pagka-Canadian. Parang wala na nga Burado na sa mapa. Mabubura na kultura ng Canada. In a few years, wala Walang focus dito sa Hindi priority ang Canadian culture Ang priority dito yung iba, kultura ng iba, ng dayo. Sino pa dayo, sila pa yung pinakikisamahan, baliktad, imbis na ang dayo ang makisama dito. Ako, minado ako, feeling ko dayo ako. Unang dating kami, ako ang sa isip ko dapat makisama. Baliktad pala sila makikisama sa akin. Kailangan mo lang marunong mag-English dito, yun na. Parang dito, yung kanya-kanya, wala rin. Wala kang halos may embrace na Canadian culture. Kasi nang pumunta ako dito, yun ang mindset ko I'll embrace the Canadian culture. Wala. Utang ina, sila pa ang mag-embrace ng culture mo. Diba? Kaya mga tao dito, napaka-entitled ng mga immigrants. Na ang tingin nila sarili na kailangan kami ng Canada. Oo, kailangan nga kayo.
Pero mas marami kayong nahuhutot sa Canada, mas marami kayong nabebenepisyo. Lalo yung mga walang hiyang nanggugulo nga dito. Pati issue ng bansa nilang pinanggalingan dinadala dito. Okay ba yon? Kagaguhan. Dapat hindi yun tinotolerate ng Canada ng mga western nations. Unang-una, first world country. Sa bansa na nga lang ng mga puti. Maatinong mag-migrate. Ang kakapal pa ng mukha ng mga dadayo ng mga immigrants, di ba? Kung gusto niyo ng first world, sumunod kayo sa batas ng first world, sa kultura. Bubuyog. Sarado ko. Ganun dapat ang mindset. Kayo makisama sa amin. Mas kailangan nyo kami. Dahil ang mga puti, mabubuhay yan nang wala tayo. Sinatawag ka ni Rico. Oh. Sabi niya, Daddy, bago ka ba ganun? What's that, Pili? Hindi ka ba lalabas? Lalabas, mag-t-shirt lang ako. Bango? Hi, baby boy. Kaya nadidismaya ako sa patakaran ng Canada. Bakit putang ina sino pa dayo sila pa ang malakas ang loob, makapalang mukha. Na sila pa ang matapang na mag-impose ng mga bullshit na galing sa pinanggalingan nila na mga bansa, no? Ultimo mga problema doon pinoprotesta nila dito Dito matapang sila. Doon sila magmatapang sa bansa nila kung saan nandun ang problema. Matapang ka kasi malayo ka sa gulo. Gago. Kung matapang ka talaga, pumunta ka doon. Doon ka magngangal-ngal, hindi dito. Shit, aga-aga na. Aga-aga nating napaparan tayo. Hindi naman. Wala pa tayong isang lata niya, no? Isa. Ako'y lalabas pa mamaya. Gagala pa kami. Pagkakain, iglip konti. Yun, labas. Ang sarap ngayon sa labas, Kaya dito ako sa balcony nagluto, Bubuyog. Ay, ganda ng araw. September, malapit na. Malapit nang lumamig. Malapit na naman ang winter, bare months na. Lalo ko na-homesick. Kaya nga wala akong wala na akong Facebook, Instagram, wala na. Ayoko nang makita Pilipinas. Dahil lalo lang akong lumalakas yung urge ko na umuwi na talaga for good. Love you, Rico. Oy. Tumatalsik-talsik. Yummy yammers. Dito tayo, may hipon tayo. Ang lalaki ng hipon. Ay, putang. Kailangan yata, naka-visor ka dito Diyan natin piprito tilapia mamaya. Mantika ng baboy. Alabos na baboy. Yan ang winner.
Pampalasa. May lula, kakatakot. Kakatakot dumungaw. May ano ko eh, may lula ako eh. Ayan. Sabi nila pagka daw galing kang Canada at umuwi ka ng Pilipinas for good, eh failure ka daw. Katarantaduhan yan, guys. Ang failure, kung naista ka na sa isang lugar na hindi ka masaya, na hindi mo magawa ang gusto mo, hindi mo ginawa ang gusto mo, hindi mo sinubukan kung ano talaga gusto mo, hindi mo sinubukan tumira sa lugar na kung saan talaga gusto mo, yun ang failure. Yung masyado kang takot, hindi ka sumubok, hindi mo sinubukang sumaya. Siyempre naman, sino ba naman tanga hindi ang uuwi ng walang plano? Siyempre, wala naman, no? Kung mabubuhay mo naman ang pamilya mo dun eh. Tsaka kung gusto rin nila eh. Why not, di ba? Ang mga nagsasabing umuwi ng Pilipinas, failure, hindi totoo yun. Mas bilib nga ako sa mga yun eh. Yun nga mas mga nakakaingit. Kasi kaya nilang tumira sa lugar na gusto nila. Kaya nilang buhayin ang sarili nila. Kaya ako, failure ako kasi hanggang Canada lang ako eh. Pag umuwi ako ng Pilipinas, bubuhay ko sa pamilya ko. Hindi kami mabubuhay doon. Kung mag-nurse ako doon, gasino lang ang kikitain ko, di ba? Kaya ako, yung skills ko sa ngayon, hanggang dito lang. Dito ako sa Canada. Pero syempre, kung may chance ka, may opportunity ka, at may kakayanan kang tumira sa lugar na gusto mo, hindi mo masasabing failure yun eh. Kahit ba third world country ang gusto mong tirahan eh. Diba? Ang dami rin namang umuuwi na ayos ang buhay. Paano sila naging failure? Bilib nga ako sa mga nakatira doon eh, na kayang buhay ng pamilya nila, kayang magbayad ng private school, ng healthcare nila. Eh dito, kaya mo ba? Kaya mo magbayad ng school ng anak mo pag nagkasakit yung anak mo kung private dito? Kasi halos walang itira sa'yo gobyerno eh. O, diba, wag nating ilo-look down yung mga nasa Pilipinas. Dahil mas nakakabilib yun. Sa opinion ko ha, mga nabubuhay doon. Masaya pa sila eh dito. Buhay dito kasi umiikot nga sa trabaho, yan. Mamatay ka dito, walang may pake sa'yo. Nobody gives a shit about you. Namatay ka na dito, di wala, okay. Tumanda ka na, nursing home, diretso mo. Doon ka na mabubulok, mabilis kang mamamatay doon, oo. Tagal ko rin, nakapagtrabaho rin ako doon, nursing home. Talagang mauutas ka agad. Ang sasalbahin ng mga PSW eh, sa totoo lang eh. Buti kung puro Pinoy ang ang mga mag-aalaga sa'yo. Eh, hindi naman laging Pilipino eh, minsan eh. Hindi ka pa pakakainin na maayos eh. Ilang subo lang eh. Yung mga activities doon, hindi rin naman organic, mga pilit. Eh sa Pilipinas, pagising mo ng umaga, labas ka ng bahay mo, magwalis-walis ka. Magdilig ng halaman, magpaaraw, makipagkwentuhan ka sa mga kapitbahay mo, sa mga kamag-anak mo, may life ka. Eh dito, good luck, maghanap ng makakasama mo to socialize pag tumanda ka. Ang gulong ng palad, namatay, na parang alikabok o insekto. Nobody gives a shit.
Wow. Lumulutong na ang ating yummy-yummers. Nagiging malachicharon na. Chicharones. Yan palang gusto nating ma-achieve sa pagluluto. Baby, maligo na ako. Ay, wag muna. Kumain muna tayo. Ipapawiga na naman tayo. After natin kumain. Ay, wala namang masama doon. At linggo naman. Pahinga naman. Di ka ba lalabas? Lalabas ka kaya gusto ko. Gabi, natulog akong alas 12. Nagising ako ng alas 2. 2:30. Alas 7 na yata uli ako nakatulog. 6:30. Nagising ako ng alas 8. Wala. Palpak. Hindi ka pala ng sabaw ng boba. Ay, gusto daw ni Gwapo ni Pogwaps eh. Mango juice at buko juice daw eh. Ayusin mo nga yung kanya. Ito yung malawag ko. No, here, only here. May mga nabusi-busina na naman ah. Yummy yummers. Sakto yan. Pag pinrito tong tilapia sa mantika ng baboy, ay! Yun pala guys, di kami nagamit ng vegetable oil. Nagamit namin peanut oil o kaya yung coconut oil. Para masarap ang luto nyo. Di masarap pagka pagka yung vegetable oil ang gamit nyo. O sunflower oil. Nako, hindi healthy yun. Eto, pag peanut oil ang ginamit nyo o coconut oil, parang lasang Pinas na rin. Halos gano'n. Malaking diferensya ang nagagawa ng oil sa luto. I'm just covering so the hair will not go on your body. Okay? The hair is not going to go on. Okay. Oh, you want your hands out? Yeah? Di pa ako isang lata eh. Ilang higop pa lang ah. Malagihay na ako. Shit! Wala na. Yun, masarap na. 2 minutes na lang siguro to, 3 minutes. Crunchy na ang yobabs. Baby,
Pengi nga akong mangkok. Yung kulay green, lalagyan ko ng mantika. Iba, nasa loob. Nonood. Wait lang, gupitan ko lang sa... Ay, yung kulay green, baka malusaw to eh. Ay, hindi yan malulusaw. Ay, hindi ba? Okay lang. Sabi mo. Here, I have... Your hands are out. Look muna, look. I am gonna turn it off. Come here, I'll give you some cola and Smarties. I'll give the bag of Smarties. Ay, may champola pala siya. May, Where's your phone? may biscuit siya dyan, yung crackers. Masarap yun eh, yung sugar crackers. Binigay mo na muna ganito. Look. Ano yun? Ay, hindi pa. I'll show you how it's... Okay na ba tong baboy o bitin ka pa dito? Okay na daw, sabi ni madam. Look muna. I said, Mommy, can I have you? Yaw. So the hair will not be not gonna be easy. Oh, it's done. Yum, yum. Parang pwede na, guys. Just leave it like that. Parang luto na eh. Okay, konti pa. 2 minutes. Final answer. Oh, ito na. Oh, you don't have to cry. You're gonna have your some cola. Why you are crying? Wow. Yun na, oh. Pwede na, guys. Don't cry, Rico. Mommy's gonna hug you. Ba't naiyak? Malutong. Oh, nothing. I'm just combing your hair. Relax. Mommy's here. I'm gonna hug you. Oh, mommy's just combing your hair. That's it. Oh, look at the plants. Just focus on the plants. Yan, guys. So, ang dami nating mantika sa baboy. Siguradong makakaprito tayo ng I'm cutting that is here too. Remember that. tilapia. Mommy's just please come here. Ngayon, maggisa na tayo para sa ginataang kalabasa. Ang bango.
Ang bango ng bawang. Ay, putang ina. Bakit? Yung bubuyog, oh, tumalon sa mantika. Naprito siya. Ngayon, guys, oh, tumalon ng bubuyog. Yeah, eh. Kawawa naman. Napasawgang honeybee. Baka tumamis tong luto natin, ah. Lagyan ng bubuyog. Si Hatch, ang batang bubuyog. Ah, yung magpagupit ni Gwapo. Ngayon kasi si Ribo eh, oh. Inugupitan eh, oh. Ano, Gwapo? Wow, so handsome! Yan, papagupit si Gwapo. Si Po Gwaps. Mga nabusin niya sa labas. Parang may panibagong ka-impacto na naman mangyayari. Shoutout nga pala sa mga na-meet ko na mga subscribers natin, no? Kay Sam and Daphne, kay Mark from Woodbine, kay Idol Giovanni, taga rito rin sa downtown. Kay Anthony, dito rin nagwo-work sa downtown, pre. Shoutout sa'yo. Nakakatawa. Ang ganda ng kwentuhan namin ni Anthony sa subway din. Si Mark din, kwentuhan kami sa subway. Bitin nga eh. Alain mo yon. Nakakatawa lang. Nakikilala ako sa subway. Tapos, si Sam and si Daphne. Ayan, nagulat nga ako eh. Nahiya ako kay Sam kasi si Sam, puti siya, pero nanonood siya ng video ko. Pinapatranslate niya daw kay Daphne. Natutuwa ako kasi yung mga taong dito rin lumaki, mga English. Yung first language nila, English. Nonood din sa amin, katulad ni Kuya Mark din. Shoutout sa'yo, bro. Long time no see din. Kakatuwa naman. Yun. Init sa labas. Ngayon. Chicharones. Ayan na. Di ko napapapakin at kukunti. Paki-crispyhin ko na lang yung tilapia mamaya. Kakatuwa naman din, no? Nabalitaan nyo ba yung Pilipino na nanalo sa loto? Mga nasa rin, more than 50 million. Katrabaho ko, nang in-interview siya ng OLG, sabi niya magwo-work pa din siya. Walang maniniwala sa kanya, no? Kalokohan niyang sinasabi mo magwo-work ka pa din. Pero guys, totoo. Hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin si Kuya. Katrabaho ko yung matagal na, mga 10 taon na. Noon, magka-unit kami. Doon siya nag-housekeeping. Tapos, nang lumipat kami dito sa bagong tayong building yon, nagkaiwalay na kami. Pero yon, nagtatrabaho pa nga rin. Sabi nga, ng mga kasama naming iba, kinausap na daw yon.
ng mga doktor. Huwag na magtrabaho. Dahil delikado na nga siya. Delikado. Para safety niya. Marami nang magnanakaw dito ngayon. Holdupper, carnapper. May mga kidnapper pa. Mga babae kinikidnap. Siya pa kayang multimillionaire na nag-housekeeping. Nasa public place siya. Yung iba sinasabi, nangihinayang daw sa pension. Putay, meron ka ng milyones, no? Manghihinayang ka pa sa pension. Ganun siyang kasipag. Nakita ko nga ng isang araw naka-face mask pa talagang kahit hindi na required pawis na pawis mukhang todo kuskus pa rin si kuya Pero yung ibang mga Pilipino doon, hindi na kinakausap. Wala na daw nakausap nga doon gawa ng unlocks ng saltik mo yata. Bakit nagtatrabaho ka pa? Milyonaryo ka na. Nang isang beses daw kinantyawan pa manlibre sa Jollibee. Si kuya, masinop talaga sa pera. Aba, sabi sa mga kasama antay muna natin ng sweldo. Inantay pa sweldo bago man libre. Ganun ka si kuya. Kawai sa money, di ba? Ayun nga, naboboard daw sa bahay kaya nagwo-work pa. Puta niya, kung ako tumama sa loto, naboard ako sa bahay, pupunta ako sa ibang bansa. Doon kami maglilibot. Putang ina, maboboard ka Pag naboard ka, magkukuskus ka ng kubeta. Tama. Iyan ba trip mo? Ang laki ng mundo. Ang dami mong pera. Life is short, enjoyin mo na. Hindi mo alam kailan ka matotodas Ba't hindi mo enjoy di ba? Tsaka yun nga, utang ina, imposibleng walang natiktik sa'yo dito. Sa trabaho mo na tinitiktikan ka lang, tinitignan ng routine mo na sinetsyempohan ka lang. Baka mamaya ang daming inggit sa'yo pinagpaplan, hindi ka na nanakawan, papatayin ka na lang sa inggit dahil inggit sila sa'yo. Ganon ang pwedeng mangyari. Kaya yung kahit mga doktor kinakausap na siya. Na wag, kasi kung nanalo ka, ibang tao ka iba na buhay mo, lalo yung safety mo. Magpapaka kailangan mo na magsimula ng bagong buhay. Because familiarity breeds contempt. Maraming sa paligid mo maiinggit na. Iba na tingin nila sa'yo. Kailangan mo na magsimula ng bagong buhay. Hindi mo maiwasang may nagpaplano sa kanya. Diyos ko. Bumili nga daw ng kotse. Bago. Yung pamangkin na inaawitan yung luma niya, ibigay na lang daw sa kanya yung luma. Utang hindi pa binigay. Itin-trade in pa daw. Ganun kawaii si Brad. Grabe, no? Diyos ko. Ayun, wala na daw nakausap ng mga Pilipino. Pero ako, nababahala ako sa safety niya. Grabe. Talagang may magpaplano doon. Gusto niya, pinaglalaroan niya pa buhay niya. Pinaglalaroan niya kapalaran. Binayayaan ka na nga para sumafety ka na Magawa mo na mga gustong sa buhay Nakikipaglaro ka pa sa apoy. Pero good luck sa'yo, idol. Napakabait na tao naman. Napakatahimik nun. Napaka-low-key. Diyos ko. Pwede ka nang magsimula ng bagong buhay pero ba't pinipili mo pa rin yung malalagay yung buhay mo sa alanganin?
Yun lang naman yun eh. Anyhow, init. Pakukuluin ko muna gata. Medyo nagmamantika. Abis lang naman maluto ang mga gulay eh. Pagkatapos niyan, di tapos na. Nilagyan ko 3 latang gata. Eto, binili ko lang to sa Dalarama. Ganon din yan. Magkano lang to eh, $1 lang eh. Kung kaysa mag-a-aroidi ka, magkano aroidi? Hanggang $3 yata yun. Alamang natin. Natin konti, pampalasa. Kalabasa, talong, kangkong, sitaw. Ayos na. Tsaka ito, itong baboy natin, tsaka hipon. Magaganda hipon natin eh. Malalaki itong nabili namin eh. $30 yata. Bili namin 2 kilo. 1.8 Ayos na yun. Yan na ako maglilinis. Tapos prito na akong tilapia. Kain na. Bagong saing na kanin. Kalaban na naman. Sarap. Kaso ang aga pa eh. Oras na ba? 11:30 na pala guys. Makakakain kami. Mga 1:00 na rin siguro. Ganong kabisang oras. Kakaawa yung mga sa international student na. Yung iba eh parang hindi na ma-approve ng PR eh, parang malabo na eh, marami eh. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na vlog natin, no? Marami na rin Pilipinong international student eh, na naghahanda sa yun nga, plan B, just in case na pauwiin na sila. Etong mga nayupak na Bombay, yung mga nang-scam dito as international student, nagpapail na ng asylum sa US. Nag-illegal na doon. Itong nakaraan lang eh, as of now daw, mga 5,000 Bombay na ang nagpail ng asylum sa US from Canada border, ha. Doon sila pumunta. Buisit na yan. Pero wala eh. Nag-iba ang demographics ng Canada. Nag-iba ang atmosphere dito, ang mga presyo ng bilihin, ang quality ng trabaho, ng service. Naging parang mundo na ng mga Bombay din eh. Kahit ang pinaka nakakaawa, yung mga Canadian na estudyante. Kasi dati, yung mga minimum wage sa fast food, retail, o sa mga services, para sa mga student yun eh. Kung student ka, yun ang sideline mo habang nag-estudyante ka. Ngayon, halos wala nang estudyanteng makakuha ng part-time job. Nakakaawa ang mga Canadian. Sobra. Biruin mo hindi ka PR, hindi ka citizen. Pero ang same rights mo, ganon din eh. Sila pa yung nakakuha ng mga trabaho eh. Pag naging manager na isa, wala na. Goodbye. Sa trabaho, huwag ka nang umasang makukuha ka. Pag puro Bombay na dyan, wala na, finish na. Kawawa mga estudyante, nawag sa mga puti. Hindi naman lahat ng puti mayaman eh. Biruin mo sila yung mga nauna dito sila pa yung mga kabataang wala. Parang inaano na yung future nila. Binubura na sila dito Walang yung bansa to
Mas priority ang mga dayo. Kahit nga yung mga presyo ng apartment, oh, quality of life, sumadsad na rin dahil nga yung parang mga ugaling squatting din ng mga Bombay, eh. Parang mga sardin, malala pa sa Pinoy yung mga yun, eh. Talagang kung sa isang kwarto, eh, siksikan, eh. May umupa nga daw dito, eh. 1 bedroom, may 10 yata nakatira, eh. 12, eh. Oo. Isang washroom lang din yon. Diyos ko. Hanip na yan. Walang hiya. Kakaawa ang mga next generation. Kaya mangyayari sa mga susunod. Dati kasi ng panahon namin, ang average na immigration talaga is mga 250 to 400,000 a year lang. Ngayon a year yon, ha. For how many decades, ganun lang ang number. Ngayon ngayong taon na to, papalo, we're on course to reach 2 million na immigrants or na pumunta dito, nasalta sa Canada. Ngayong taon lang na to. Grabe, no? Lintik na yan. Kaya talagang naiba na, eh. Oo, hindi pa third world ang Canada, pero sobrang hirap na ng buhay dito ngayon. Ang dami na rin walang trabaho. Kasi ang dami mo ng kalaban, eh. Putang ina, hindi lang citizen, hindi lang PR. Ang kalaban mo, estudyante, international student. Yung malala pa dyan, kahit pamilya nila, pwede nilang dalhin dito. Kung ang pamilya niyan, 5 anak niyan, pwede pang isama ang mga magulang yata, pwedeng isama pa. Ilan na ang kalaban mo sa paghahanap ng trabaho dahil lang sa isang international student na yon, nabitbit ang pamilya. Turista, kalaban mo rin paghahanap ng trabaho. Diyos ko. Yung mga fake Lamia. Kawawang Canadian, kung alam nyo lang. Wow, tingin nga. Bagong gupit si Ribo. Wow, so handsome. Hi, Ribo. Sabi niyo sa akin, can you put that away? Yung panggupit. Busy. Busy. Sa paano guys, mamaya na lang. Baka naboboard na kayo sa akin.